Naghahanap ka ba ng organic matter para gawing fertilizer? Nasubukan mo na bang gamitin itong balat ng saging? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung mga nutrients na makukuha natin sa balat ng saging. Coming up! Kung marami po kayong saging sa bahay, huwag niyo pong itatapon yung balat ng saging. Kasi mapapakinabangan po natin yan, pwede natin siyang gawing fertilizer o pataba sa ating mga halaman. Ano ba yung meron dito sa balat ng saging? Ito po ay merong potassium. Yung potassium po nakakatulong yan para sa pagpaparami natin ng bulaklak, pagpaparami ng bunga, pati po sa overall health ng ating mga halaman. Napakataas po ng potassium content na makukuha natin dito mismo sa balat ng saging. Hindi lang po yung laman, yung balat meron din niyang contain ng potassium. Then, ito po meron din phosphorus. Ang phosphorus naman, nakakatulong po yan sa root development, sa ugat ng ating mga halaman. Kung maganda po yung ugat ng ating halaman, maganda yung pagsipsip niya ng nutrients at tubig doon sa lupa. Then, nakakatulong din po ito para sa flower production, yung fruit setting. So, medyo moderate lang po yung phosphorus na makukuha natin dito sa balat ng saging. Meron din po itong calcium. So yung calcium nakakatulong po yan para patibayin yung ating tanim kasi kumakapal po yung cell wall ng ating tanim kaya hindi po sila basta-basta nagkakasakit, tumitibay yung ating mga halaman. Ang content naman ng calcium nito, moderate to high yung calcium na makukuha natin dito sa balat ng saging. Then, itong calcium din, nakakatulong siya para po hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak at bunga. Tumitibay yung kapit ng mga bunga doon sa tangkay. Meron din po itong magnesium. Yung magnesium naman, nakakatulong po yan para ma-absorb ng ating halaman yung sunlight. Kasi kung meron siyang magnesium deficiency, kahit nasa initan or nasa sunlight yung ating tanim, hindi niya po ma-process yung sunlight. Alam naman po natin, yung sunlight ay tatlo sa pangunahing kailangan ng halaman para makapagluto siya ng pagkain. Yung sunlight, water, and carbon dioxide. So, yung content naman ng magnesium dito sa balat ng saging, nasa low to moderate. So, hindi siya ganun kadami, pero nakakatulong siya para ma-absorb ng dahon yung sunlight. Meron din po itong nitrogen, pero very low. Mababa lang po yung nitrogen content nito. So, yung nitrogen naman, nakakatulong po yan para palakihin at paberdehin yung dahon ng ating mga tanim. So, hindi siya sasapat kung ito lang yung pagkukunan natin ng nitrogen. Kaya marami pa tayong mga ibang organic matter na dapat i-source out para ibigay sa ating halaman para totally gumanda yung mga dahon. Kasi po, very low yung nitrogen content ng balat ng saging. So, dito sa agrinihan, susubukan po natin isa-isahin yung mga organic matter na pwede natin gamitin para gawing fertilizer sa ating mga halaman. So, hindi na natin kailangan pang bumili or gumastos. Yan po kasi yung isang advocacy namin na magturo ng mga alternative na pataba para makatipid yung mga gardener, yung mga farmer, at mapalaki natin yung ating income. Then, meron din po itong sulfur. So, yung sulfur naman, kailangan din po ng mga halaman para ma-absorb niya yung nitrogen. Kahit magbigay tayo ng magbigay dyan ng nitrogen, kung meron siyang sulfur deficiency, hindi niya po ma-absorb yung nitrogen. So, kailangan balanse. Meron siyang micronutrients na sulfur. Kung wala po kayong Epsom salt, pwede na itong balat ng saging kasi meron siyang sulfur tsaka magnesium. So, na-discuss na rin natin yung Epsom salt dito sa agrinihan kung para saan siya, paano siya gagamitin. So, ito po yung isang alternative natin. Though hindi siya ganun kataas yung content, pero makakatulong siya para mag-provide ng magnesium tsaka sulfur. So, ito po meron din siyang manganese tsaka sodium. Pero yung sodium hindi po ganun kataas at hindi rin siya tulad ng asin na nakakasira sa ating mga halaman. So ito po yung mga elements na kailangan ng halaman para magkaroon po ng enzyme activity at metabolism. So ito pong balat ng saging ay natural sugar din. So nakakatulong siya para stimulate yung microbial life
dun sa ating compost or sa ating lupa. So napapadami natin yung mga good bacteria, yung mga living organisms na naninirahan doon sa ating lupa. So tandaan natin sa pag-organic, ang pinapataba po natin yung lupa, tapos yung lupa na po yung bahalang magpataba sa ating mga halaman. Sabi nga nila, kailangan natin i-feed or pakainin yung lupa ng mga organic matter, tapos itong mga organic matter na to kakainin ng mga microorganisms at i-convert nila into nutrients saka nagagamit ng ating mga halaman. So, paano naman natin gagamitin itong balat ng saging? Ito po yung mga 6 na paraan kung paano natin siya magagamit. Number 1, pwede natin siyang gamitin as soil amendment. So, pwede nyo pong baon sa lupa yung balat ng saging. Hukay lang po kayo sa lupa, tapos ilagay nyo yung balat ng saging, then tabunan, hayaan nyo na pong mabulok. Kainin siya ng mga microorganisms hanggang sa ma-breakdown, ma-convert into nutrients saka nagagamit ng ating mga halaman. Kaya lang po, wag masyadong madami at wag masyadong malapit sa ugat ng ating mga halaman. Kasi pwede po siyang uminit na makakaapekto po doon sa ugat ng halaman. At kung masyado naman marami, pwede siyang kalkalin ng mga hayop tulad ng daga. So masisira yung ugat ng ating tanim. Pwedeng mamatay yung ating tanim. Then number 2, banana peel tea. So sa paggawa po ng banana peel tea, i-chop nyo lang yung balat ng saging ng maliliit. Tapos ibababad nyo na po siya sa tubig ng mga 3 days. So kapag nababad nyo na extract na po doon yung nutrients, then pwede na natin siya gamitin sa ating mga halaman. Dito po ang ratio ay 1:5. 1 part ng banana peel tea sa 5 parts ng tubig. So kung 1 cup ng banana peel tea, dapat 5 cups din ng tubig. Pwede natin siyang ipang-spray sa mga halaman. Pwede rin natin siyang ipang-dilig. Number 3, powder. Pwede po natin siyang pulbusin. So para po mapulbos nyo itong balat ng saging, dahil ito po ay may moisture pa, pag binlender natin or ginamitan nyo ng food processor, hindi siya mapupulbos. No, matcha-chop-chop lang siya ng maliliit. So gagawin natin, hiwain nyo siya ng maliliit, tapos i-air dry lang natin para matuyo. Huwag nyo po siyang ibibilad sa araw. Yung iba kasi ginagawa nila para mabilis matuyo, binibilad nila sa araw. Pag binilad po kasi natin sa araw, nasisira po yung ibang mga nutrients na nandun sa ating materials. Kaya sayang. No? Ang tamang paraan ay air drying lang. So kapag umabot na siya ng mga 2 to 3 days, medyo matigas na yung balat, pwede na natin siyang i-blender or food processor para mapulbos. Then number 4, pwede natin siya i-compost. Ilagay nyo po sa inyong composting bin. Isama nyo doon sa ibang mga organic matter, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, backyard and kitchen waste. So isama nyo na to para yung mga nabanggit natin na nutrients ay maging available doon sa compost na ginagawa natin. Number 5 ay yung swamp fertilizer. So kung gusto nyo pong makatipid at wala talagang gastos, isama nyo na po itong balat ng saging sa swamp fertilizer. Ilagay nyo na po yung ibang organic matter, balat ng saging, kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, mga sariwang dahon, damo, malunggay, na ibubrew natin sa ating swamp fertilizer. Tapos, yun na mismo yung ipangdidilig natin sa ating mga halaman. Then, number 6, pwede natin ito ipakain sa mga bulate. Kung kayo po ay nagkukulture or yung vermiculture, i-chop lang natin siya ng maliliit, tapos isama natin kasama ng mga dahon ng kakawate, dumi ng baka, itong balat ng saging, para yung mapuproduce ng mga African nightcrawler ay quality na cast o dumi ng bulate. So napakaganda po ng inyong fertilizer pag sinamahan nyo po nito balat ng saging. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. So susubukan po namin isa-isahin yung mga organic matter para magkaroon po kayo ng idea kung paano at ano yung mga pwede natin gamitin para gawing fertilizer sa ating mga halaman. Maraming salamat po. Happy farming!